Eto, pakinggan din po natin mga boss chief mo, sir. Alam ko tagapagsalita po si sir, no, ng Iglesia ni Cristo. Anong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Ayan. Lagi po nilang sinasabi, campaign contribution lang naman yun ni Mike Defensor dito kay Rodante Marcoleta at hindi naman yun pera ng bayan at wala namang ninakaw sa pera ng kaban ng bayan. Alam niyo po, ang sinabi nga po, di ba mga kababayan, na ang plunder ay maraming sangay at hindi lang po ang pagnanakaw ng pera ng bayan. No? Isa po sa ipinapaliwanag, mga boss chief mo, sir, ay yung pagtanggap ng pera, regalo na lalagpas ng 50 milyones po. Marcoleta, 75 million. Saan ka pa? Diba? Sabi nung kaibigan ko na si Paulo Saison, ang sigla-sigla sa rally, pag may warrant na biglang magkakasakit ng diabetes at high blood. baka may neck brace pa dito, ano? Oh. Ayan yan yung pinaglalaban nila. Oh. Anong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Aha. Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation. Yan po yung talagang pinopokus nila at hindi nila iniiba, mga kababayan. Kasi diyan, magugulo nila, malilito nila ang mamamayang Pilipino. Tingnan mo, tama nga naman yung sinasabi. Wala naman talagang pagnanakaw sa kaban ng bayan. May mga sangay. May mga annexes. Merong mga kagaya nung pagtanggap din ng regalo. Di ba? At ang lagi daw lang po kasing nagagamit ay yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya yun yung pinaka-famous patungkol po, di ba Ma'am Chris Rose, dito sa plunder. Tuloy. Mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga. Ayan ang paliwanag At ito po, paulit-ulit po, at ito po dinidiscuss din nung ibang mga batikang, mga kilalang mga lawyer po sa Pilipinas, mga bossing. Bawal tumanggap in general, no? Sa lahat ng nakaposisyon sa gobyerno, sa lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno. Yun nga lang po mga nasa harap ng mga teller kapag ka sa gobyerno po, mga kababayan Maliit na halaga, bawal na bawal po Ito pa kaya, pas 50 milyones, 75 million po mga kababayan. Yung sa mga teller, yung sa mga nagtatrabaho sa opisina ng gobyerno, bakit po iniiwasan yung tumanggap din ng mga ganyan? Kasi maaari at malaki ang tsansa na may kapalit yung mga ibibigay na ganon. Di ba mga kababayan? Sigurado nahihingi ng kapalit kung bakit. Kagaya, example na lang po ito, pinakamababaw. Kunyari sa pila, ito na, abot ko na sa iyo to, magkano? Ako na paunahin mo sa pila. Yung mga simpleng ganun lang. Pero ito, tingin nyo, 75 million. Kaya po, si Meliton, Apuya, ang putang lang to, hindi na makapagsalita, puro ugok ka lang. hindi na makabanat. Si Meliton, Apuya, ugok ka lang. Yan na lang ang sinabi. Ako ba'y sinabihan na ugok? Lilinawin nyo kasi para hindi ko kayo mabasag. Tuloy. Ng pera as a general rule. Exception to the general rule kung campaign period at mangongolekta ka ng mga donations para sa campaign. Ayan. Diba? May exception doon sa general rules, no? Kung campaign period. At mangongolekta ka nung mga pangkampanya mo. Kaso, galing kay Rodante Marcoleta, kaya po hindi namin sinulat ito kasi hindi pa naman po kampanya nun. Hindi sinulat sa SOSE. Paano niya ipaglalaban niya yun? Hindi, talagang ginamit ko naman yan talaga doon sa kampanya ko Talagang doon naman ang napunta niya sa pangangampanya ko Sige nga, pakita nga Ika. No? Patingin nga nung iyo SOSE para kumbaga malista natin na talagang nagamit sa kampanya. Wala ho. Zero.
Mga kababayan, yung nakasulat doon sa SOSE. Kaya siguro talagang umiikot ang ulo ni Rodante Marcoleta ngayon. Kung sakali na magtatago, maghahanap ng pagtataguan. Oh. Pero dito sa case na ito, hindi naman niya dineklara sa SOSE. Oh. Hindi rin niya dineklara sa SALN. Oh. So, doon sa RA 7080, Nasaan kaya? nasaan kaya yung 75 million? No, sabi nung kaibigan ko, Mark, INC ako. Bakit naman ako sasama dyan? No? Siya lang ang may 75 million. No? Tapos, sasama ako para ipagtanggol siya. Hindi na. No? Sa katotohanan ho, mga bossing, meron din pong mga ibang INC. Siguro, kagaya din ni Katonying. Kaya hindi natin napansin doon sa rally. No? Na hindi nila gusto yung mga pagtatanggol na kagaya nito kay Rodante Marcoleta. Oh, tuloy. sa plunder law, there are acts there that could comprise of the Ayan. series or combination of acts that could comprise of plunder. And Ang linaw-linaw ho, napaliwanag ho. Ang hindi ko maintindihan kung bakit hindi maintindihan ho, mga bossing. Di ba? At saka para doon sa ibang mga vlogger na nagtatanggol kay Rodante Marcoleta at sasabihin ninyo na yung INC rally ay hindi para kay Rodante Marcoleta at para sa kapayapaan, ayun na ho, yung leader ninyo ang nagsabi mismo, ang nagtatanggol kay Rodante Marcoleta. Di ba? number 2 there is receiving directly or indirectly any gift, commission, percentage, kickback. Alam nga naman po, yung gift ay galing din sa public funds. So, Ay, hindi naman. Oh, siyempre galing doon sa kay Mike Defensor at doon sa mga kaibigan niya. ang definition po ng plunder also includes private funds. Also include private funds. Kaya ang nakikita ko dito, mga kababayan, talagang yari eh. Talagang mahihirapan pong ilusot itong kay Rodante Marcoleta, mga boss chief amo sir. Meron pa ha. Oh, bakit daw po, mga kababayan? Bakit daw po si Pangulong Bongbong Marcos ay nakatanggap, nakareceive naman daw po ng mga malalaking mga halaga? Actually, ginawa nila ng ginawa nila ng poster yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit naman to si Marcos Jr.? Ganun pa. Hindi kinakasuhan ng plunder. Dapat kinakasuhan din ng plunder ito. Nakatanggap din ng malalaking halaga ito. O, di ba? Hindi huya. Actually, nakalagay doon, mas malalaki pa yung mga halaga daw po na natanggap ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong lang doon is, si Bongbong Marcos ba ay congressman nung tinanggap niya yung mga pera, mga donasyon, kung hindi man panahon ng eleksyon? Di ba hindi ho? Hindi din ho senador. Wala din ho sa gobyerno. Kumbaga, pribadong mamamayan po ang ating presidente nung mga panahon na yun. Ikukumpara nila kay Rodante Marcoleta na may pagmamalaki pa na natanggap ko naman talaga. Oh, congressman ako. Congressman ako. Madiin pang sinabi ni Marcoleta ho iyon, mga kababayan. Di ba? Kaya kapag ito po, sabi ni Ombudsman Boying Remulla, tuloy ang kaso. At sa nakikita ko po, si Ombudsman Boying Remulla, hindi po papatinag yan. Kahit na po siguro 1 milyon, 2 milyon ang mag-rally o sumama sa rally na yan, mga kababayan, ay tuloy-tuloy lang po. No, yung pagsasampa ng kaso ng ombudsman kay Rodante Marcoleta. Sabi ni Diego, alam mo Mark, may share ang INC sa pera ni Marcoleta. Kaya nagpakamatay sila na ipagtanggol daw. Sabi ni Roger Mitra, sana naman totoo yung balitang inaabangan namin na yan, idol. Kakasuhan naman talaga ng ombudsman. Di ba? Pakinggan niyo po, eto. our job Ang nakasulat po dyan sa titulo natin, kakasuhan na ng ombudsman si Rodante Marcoleta. Ito po yung pangalawang video na ipinapaliwanag din ni Miko Clavano yung pagkakaso o yung sila yung magkakaso kay Marcoleta. Ni Sen Marcoleta na he's ready daw po to be arrested. Well,
hindi naman kami ang mag-aaresto nun. It is the job, our job will end at the filing and the prosecution of the case in court. Yan, sila ang nag-file, sila, sa kanila rin yung prosecution. At syempre, mga kababayan, ang aaresto, tingin ko, NBI na naman ito. Ano? Tingin ko, NBI na naman ho ito, mga kababayan. Attorney Melvin Matibag, Director Melvin Matibag, tingin ko kailangan mo magpaskil ng hiring diyan sa iyong diyan sa iyong sa opisina, no? Mag-hire ng mas madaming ahente ng NBI. Bakit po? Mukhang madaming aarestuhin sa taong ito, no? Marcoleta, kapag ka na-file na po ito ng ombudsman, tapos nilabasan ng warrant of arrest, arestuhan din po yan. Yung bato at yung bunggo, nongga din po. Ganon din po ang mangyayari, mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, ilan lang po ang agent ng NBI? Tata 80 lang yata, sandali. Para sure tayo, siguraduhin natin, NBI agent, no? Kapag ka NBI, iba ho, matitikas ho yan, malulupit ho yan, mga kababayan. Agent number. Number. Di ba? Tama ako. Putik na yan. Hotline yung binigay sa akin. Number of agent. Hotline yung binigay sa akin. Uy, naku, 76. The exact total number of active NBI investigation agent is restricted, but the agency frequently augment its roster. For example, ilan daw? 44 new agents and the reclassification 76. Biruin mo, ilan yung baril ni Bato de la Rosa na naiiwan po sa kamay nila? 90 mahigit po. Ano ang balita? 117 na mga baril ni Bato de la Rosa ang tinanggalan po ng lisensya. Ni-revoke po yung lisensya, mga kababayan. Tapos ilan yung ibinalik? Etneb lang daw po, 20 mahigit lang daw po ang ibinalik. Ang isinuko ng kampo ni Rodante Marcoleta. Di po ba? Para saan po yung 90? Baka gagamitin ng mga bata niya para manlaban ho sila. Tapos ang NBI agent sa 76. Kailangan, Attorney Melvin Matibag, tingin ko kailangan mo mag-hire dyan. Pero yung pag-aaresto, hindi na ho namin jurisdiction ho yan. So yung this week na schedule that's maintained? Well, seems to be on track. Sir, obstruction of justice na complaint. Obstruction of justice. Tingnan nyo. Obstruction of justice na complaint. Sino pa po yun? Sila Robin Padilla. At baka po kasama din po si Alan Peter Cayetano doon.